Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo chapter 4 verse 4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. And huwag po kayo mag-alala dahil kami po ay libreng magpapahayag ng salita ng Diyos, hindi kami manghihingi ng anumang pong bagay, lalong-lalo na po ng pera. So sabi po sa aking placard na nakasulat dito, don't die without knowing Jesus. Don't die without having a relationship with the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba na napaka-iksi lang po ng buhay natin sa mundong ito? Sabi po sa Job chapter 14 verse 1, ang buhay ng tao ay maiksi lamang, subalit punong-puno ng kahirapan at kadusahan. Mga minamahal kong kaibigan, yung buhay natin sa mundong ito ay temporary lang, panandalian lamang. Kaya sinasabi po sa banal na kasulatan sa mga ngaral chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Sabi po doon, remember thy Creator in the days of our youth. Sa panahon na malakas ka pa, sa panahon na malusog ka pa, sa panahon na humihinga ka pa, alalahanin na natin ang Diyos na lumikha sa atin. Huwag na po nating antayin na tayo po ay magkaroon ng sakit at karamdaman. Nakaratay tayo sa higaan at hindi na makagalaw bago tayo manumbalik sa Panginoon. Alam niyo po, kawawa ang isang tao na walang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Kawawa ang isang tao na walang ugnayan sa Diyos. Kawawa ang isang buhay na hindi nakakonekta sa Panginoon. Mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid, manumbalik na po tayo sa Panginoong Jesus hanggat buhay pa tayo. Sapagkat sinasabi po sa Biblia, sa Santiago chapter 4, ang araw ng bukas ay wala pang nakakaalam kung ano ang pwedeng maganap. Alam niyo po, pwede ngayon malusog tayo, pwede ngayon malakas tayo, maaari ngayon buhay tayo at humihinga. Subalit wala pong nakakaalam kung ano ang pwedeng maganap sa araw ng bukas. We need to repent and return to God. Malumbalik na tayo sa Panginoon, pagsisihan na natin ang ating mga kasalanan at talikuran na natin ang masasama nating ginagawa. Sa hinaharap, meron pa pong buhay. Pagkatapos na kamatayan natin sa mundong ito ay meron pa pong buhay sa kabilang buhay. At dalawa lang po ang lugar na pwedeng patutunguhan ng bawat isa sa atin. Maaari sa langit o sa impyerno, mga minamahal kong kaibigan. Subalit sino pa ang magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos?
mga kaibigan, let us all return to God, sa Diyos na lumikha sa atin, sa Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo sa ating mga karumihan. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. So bago kami umalis dito po sa lugar na ito, nais po namin mag-iwan ng isang maikling panalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung mga taong tumanggap at sumasampalataya sa iyo. Pagpalain mo ang iyong mga salita na nahasik sa lugar na ito, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na malakaran namin at naipamuhay namin ang iyong mga salita upang hindi masayang ang aming mga buhay. Ito pong aking sabat panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. God bless po sa ating lahat. Mahal tayo ng Diyos.